why do bad things happen to good people? Nag-iingat ka, magkakasakit ka. Nag-iipon ka, magkakagasta ka. Umiiwas ka sa problema, darating ang problema. Eh yung bang problema ng mahal mo, hindi mo aakuin na problema mo? Aakuin mo, sapagkat mahal mo. Pwedeng dumating kahit sa sitwasyon na sa tingin mo, wala talaga akong inaargabyadong tao, nagpapakabuting tao. Bang! Ayan na. Tanong, gusto niyo po bang maging mabuti? Gusto niyo po bang maging banal? Siyempre naman. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, kaya tayo nagbibigay ng panahon, ng pera, ng talento, etc. Kaya tayo umiiwas sa tukso. Gusto nating maging mabuting tao. Pero aminin nating mahirap, diba? Sinagkalat ang tukso. At ang isa sa pinakamatinding tukso na hadlang talaga mula noon hanggang ngayon sa pagkapakabuting tao ay ang mga dinaranas nating problema at sakripisyo. Yung wala ka namang ginagawang masama, nagpapakabuti ka nga, biglang pagkakaisang ka, sisiraan ka, mawawalan ka ng trabaho, babagsak o maluluki yung negosyo, tutumal ang benta mo, magkakasakit ang mahal mo, magkakasakit ka, lulukuhin ka ng isang taong mahalaga sa buhay mo. Ito yung matitinding tukso ng diablo. Natatandaan po ninyo yung eksena sa aklat ni Job? Hindi nga ba't ang sabi ng demonyo sa Diyos, kaya lang naman sumasampalataya sa'yo yan eh. Blessed na blessed. Maganda ang takbo ng kabuhayan. May masayang pamilya. Pabayaan mo akong alisin yung mga yan. Tingnan ko kung sumambapasaya. Wala no, hanggang ngayon, ito yung palagay ko lang pinakamatinding weapon ng diablo. Para sa Diyos ay mag-question tayo, magtampo tayo, lumayo tayo. Hanggang sa hindi na tayo magdasal, magsimba at tuluyan ng malimot sa Kanya. Kasi yung tukso, halimbawa, tawag ng laman. Madali yan eh. Alisin mo yung pangalan ng tao sa contacts mo. Huwag mo nang pakikisamahan. Huwag ka na makikipag-communicate sa tao. Huwag mo nang ita-text. Kahit anong text. Kahit anong message. I-unfriend mo siya. O kaya magbago ka ng account mo, maggaba ko ng number mo. Nasabi ko sa inyo, na-confess ko sa inyo minsan na may naklik ako sa Reels. Diba sa Facebook may ganon? Reels. Minsan yung, di naman bastos na bastos, pero bastos. In public yun, Reels nga po, di ba? Hindi ko siya sinerch kung nag-pop up. Nandun. So na-confess ko sa inyong na-click ko. Di ba? Mula nung sinabi ko na sa inyo na hindi ko na i-click, totoo yun. Totoo yun. Madali. Nakita ko. Hindi kita i-click. Totoo. Madali lang. May mga tao sa buhay ko na hindi ko na pinupuntahan, hindi ko na pinakikisamahan. Hindi dahil sa masamang tao sila, kundi dahil sa pwede silang magamit ng diablo para ako ilayo sa Diyos. Madali. Kahit na ganyan na yung ugali mo, kahit na ganyan na yung pagiging mainit lagi ng ulo mo, kaya mo pa rin baguhin yan eh. In God's time, through God's grace. Kaya mo. Medyo madali yan. Kung ikukumpara sa problema, nakabut na lang dumarating. Wala kang kontrol. Nag-iingat ka, magkakasakit ka, nag-iipon ka, magkakagasta ka. Umiiwas ka sa problema, darating ang problema. Eh yung bang problema ng mahal mo, hindi mo aakuin na problema mo? Aakuin mo, sapagkat mahal mo. Kaya mas matindi. Wala kang kontrol, kabut na lang dumarating, walang pinipiling sitwasyon. At pwedeng dumating kahit sa sitwasyon na high ka sa Panginoon. Pwedeng dumating kahit sa sitwasyon na sa tingin mo, wala talaga akong inaargabyadong tao, nagpapakabuting tao. Bang! Ayan na. At kumpara sa ibang tukso, pwede mo sabihin sa patungkol sa ibang tukso, na pagtagumpayan ko na, ala na, hindi ko na kiniklik, hindi ko na siya nakikita, iniwasan ko na, ay, okay na. Pero yung problema, hanggat nandyan, mahirap sabihin na pagtagumpayan. Hanggat nasasaktan ka, nalulungkot ka, nahihirapan ka. Diba? Kaya ang sabi ko, ito ang isa sa pinakamatinding weapons ng diablo, kundi man pinakamatindi ito yung nakapaglilid kahit sa isang banal na tao, nagpapakabuting tao, walang inargabyadong tao, nagsisimbang tao, nagdarasal na tao, na questionin ng Diyos, na magalit sa Diyos. Kaya nga ang pinakamahirap na tanong, why do bad things happen to good people? Bakit may masamang nangyayari sa taong nagpapakabuti?
Hirap, di ba? Kaya mahirap na maranasan talaga. That is why, kung itong bagay na ito ay mareresolba, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti at mas maging katulad niya, mas malapit sa Kanya, sa Diyos na ating sinisinta. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang maliwanag na sabi ni Kristo, sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus. Ano yon? Krus. Ano uli yon? Krus. At sumunod sa akin. Anong sinasabi nito? Kaya pinag-uulit-ulit ko, kapatid, bahagi sa pagsunod natin sa Diyos. Ang krus, ang sakripisyo. Kung siya nga nagbuhat ng krus, siya na ang pinakamabuting tao, walang kasalanan si Kristo. Tayo pa kaya ng mga makasalanan? Palagay kong itong isa sa senses na sinasabi ng Panginoon, kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano pa kaya ang gagawin sa kahoy na tuyo na? Kung siya na walang kasalanan, may matitinding krus. Tayo pa kaya na makasalanan? Hindi magbuhat ng krus? Hindi makaranas ng krus? Kapatid, paalala, bahagi ito ng pagsunod natin sa Kanya. In fact, if we are living a very comfortable life, we should ask, am I really following Christ? Ilan sa atin yung kapag nakakaranas ng problema, natataranta na, tapos biglang iniisip, is there something wrong with me? Though you believe you are living a holy life, anong mali sa'yo? Wala. Ang mali sa'yo, hindi mo man natatanggap yung isang napakahalagang totoo. Ano yun, Father? Nakasama sa pagsundot natin kay Kristo, ang sakripisyo. Ito yung katotohanan hindi inimbento ng simbahan, kamakailan lang. Ito'y katotohanan nakasulat sa banal na kasulatan. At si Kristo mismo kanyang naranasan. Ang problema, halos lahat ng katotohanan sa Biblia, tinatanggap natin maliban sa katotohanan ito. God is gracious. God is our good provider. God is love. I'll be blessed. I know the plans I have for you, plans to make you prosper. Yeah, Lord, amen, amen. Eh, yung gusto natin, ano? Eh, hindi lang yan yung totoong sinasabi sa Bible. Sinasabi din sa Bible, if you want to follow me, si Kristo mismo ang nagsabi, take up your cross and follow me. We should expect this. May resibo nakasulat sa banal na kasulatan at dinanas mismo ni Kristo. Naalala ko dati, may nagbigay sa akin ng t-shirt, hindi sa akin fit. Luwag, which by the way, happens many times. Kaya sa mga nagpaplano magbigay sa akin ng t-shirt, magtanong-tanong muna, kung ano ang size ko. Hindi naman niyo ako kinakailangang bigyan. Sinasabi ko lang para hindi masayang. Okay? So may nagbigay ng t-shirt, hindi sa akin fit. So kampante naman akong maipapalit ko sapagkat meron akong resibo. Yun nga lamang, hindi ko rin naipalit. Bakit? Nakalagay pala sa resibo na may ilang araw lang mula sa araw na na-purchase ito. Nung pinalit ko, 2 buwan, 3 buwan na yata. Bira naman kasi kung maluwas at mapunta ng mall, pwede kung madalas maluwas sapagkat may mga inaasikaso, concerning pa rin sa simba. Pero sa mall, hindi ako masyadong mahilig na talaga. So, nangyari, meron akong resibo. Pero yung limit kung kailan at po pwedeng magpalit, hindi ko binasa. Or, better say, hindi ko inalintana. Kasi alam ko namang may limit eh. So, why didn't I bother na, may limit? Ganon, di ba? Kasi focus ako sa gusto ko. Ano yung gusto ko? Mapapalit ko yung t-shirt na ito. Ayan tayo bilang mga Kristiyano. Focus lang tayo sa ating gusto. Ano yung gusto natin? Yes, magpapakabuti ako, magdadasal ako, magdodonate ako, magbibigay ako. Pero ang gusto ko, ang focus ko,
Ang expectation ko, walang problema. Hayahay na buhay. Kahit alam mong may resibo. Ano yung resibo? Sinabi mismo ni Kristo, ang pagsunod natin sa Kanya ay may sakripisyo at siya mismo nakaranas nito. Imagine yung burden na mawawala sa shoulders natin. Kung tatanggapin natin na ang mga panghiram, problema, sakripisyo ay bahagi ng pagsunod natin sa Kanya. Kung ganito lang hindi ito galing sa Panginoon. Lagi ko sinasabi yun, we live in this imperfect world. Nandito pa rin ang mga mansya ng kasalanan. Ang Diyos ay nag-ahari na, pero hindi pa yung kadalaman. Nandito pa rin yung mga negatibong bagay tulad ng pagkakasakit, problema, kawalan ng katarungan, kamatayan. Bahagi ng ating pag-iral yan. Pero kung tatanggapin natin, ay bahagi ng pagpapakabuting anak natin, pagpapakabuting asawa mo, pagpapakabuting magulang mo, pagpapakabuting kapatid kaibigan, pagpapakabuting Kristiyano natin. Mas madali natin matanggap Hindi tayo magtanggap sa Diyos. Pagkas ipagutulong mo tayo sa Kanya, taglay ang pananampalataya kung inalaw niya. Alam niya natin makakaya kung inalaw niya sa pagkakayang pagkakalit niya. Kung inalaw niya sa kabila ng angin na nangyayari, ay mangyayari pa rin maganda. Isipin mo kapatid, God is on His throne. Maialaw man o makalusok man sa Kanya sa mundo ito ang kawalang katarungan. Siya ang Diyos ng katarungan. Magkasakit man tayo, siya ang dakila natin magagamot. Malugi man tayo, He is a good provider. Pagtagumpay ba, panahang nakakasalanan, siya ang Diyos na gabutin ng pagmamahal. Kaya panandalian lang yung pagtagumpay. Ayan. Kapag gano'n ang ating naging action, nahihirapan ang demonyo. Mapapahiya siya, makapagsawa siya, na tuusin tayo. Siyempre, malulukso pa rin naman yan. Pero nandito lagi ang ating katatagan. Ang ating katatagan, ang kanya namang magiging kailangan. Sa ating unang pagbasa, napansin natin, parang nainis. I'm sure nainis ang Diyos. Bakit? Sapagkat yung binigay niyang kalayaan sa tao, isang wika sa tao, talento sa tao, kakayanan sa tao, pagkakaisa sa tao, these are all blessings. Pero ginamit ng diablo upang ilayo niya mula sa Diyos ang tao. Kaya nagkasala ang tao, Tower of Babel. So sana, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, yung ginagamit naman ng diablo, problema, sakripisyo, upang tayo ay ilayo sa Diyos. Sa tulong ng Diyos, gamitin natin sana upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Yes, magdasal tayo, makaiwas sa problema, malampasan ng problema, pero kung dumating o habang hindi pa nasa-resolba, akuin natin na ito'y parte ng pagsunod natin sa Kanya. Sa gayon, ang magiging dasal natin lagi sa Panginoon, hindi, bakit ako? Bakit ang pamilya ko? Ano? Sino gusto mo? Ako? Bakit ako? Wag ganon. Para maging ang tanong natin lagi sa Diyos. Lord, ano ang kalooban mo? Sige, susunod ako. Tulungan mo ako. Kakayanin ko ito sa tulong mo. Sa gayon, sabi ko sa inyo, mas magkakaroon ng dahilan para mapahiya ang diablo. Nasabi ko na yon sa isang sermon ko nung one Sunday, di ba? Ipahiya natin ang diablo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga sakripisyo. Doon kasi tayo mas matutulungan ng Diyos kapag hindi tayo lalayo at magtatampo. Makahulugan para sa akin yung pangako dito ng Panginoon. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di na nakikitang naghahari ang Diyos. Na kung isa-segue natin sa ating pinag-uusapan ay para bagang sinasabi niya, na kung ikay mananampalataya lang sa akin, makikita mo na sa kabila ng mga sakripisyong dinaranas mo, makikita mo ang paghahari ko, kung paano ko gagalaw sa mga pangit na sitwasyong ito, makikita mo ultimately ang maganda at mabuting plano ko. To end this, naisip ko lang na nang muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda-ganda na niyang itsura niya, makinang na, busilak na, unbounded,
by space and time na. Pero pansinin po ninyo, hindi niya inalis sa mga bakas na mga pako sa mga kamay at sa mga paa niya. Na para bagang sinasabi sa atin ng Panginoon, ito ang pinakaprueba na ako'y mabuting Diyos para sa inyo talaga. Ang mga sakripisyo na para sa inyo ay aking ibinata. Sana, pagharap din natin sa Panginoon, maging proud tayo in humble sense. Lord, kahit ako'y dumanas sa mga sakripisyo, hindi ako lumayo, hindi ako nagtampos sa iyo. Mas lalo pa akong napalapit ng mga ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang sapagkat ito ang mas magpapatingkat ng paghahari ng Diyos sa mundong ito.